p.m. September 21st, 2025, and this time check is brought to you by J.A.J. Chili Garlic. Discover the great taste of the best homemade J.A.J. Chili Garlic for only 100 pesos. You'll discover the crispiness, a bit of spice, and perfect flavor. Order now, message Tita Jobel for your orders. And syempre, Michael and the Maddie's Crochet. If you want to personalize your crochet for gifts, souvenirs, or giveaways, message them now. For inquiries, visit the Facebook page of Michael and Maddie's Crochet for your orders. And lastly, last but not the least, syempre, Sikap Music Studio collaborates with Kahel Stories Live that offers a variety of services like recording, voice-over recording, equipment rentals, podcast, band rehearsal, and many more. Book now at Sikap Music Studio located at the Nakpawis, Barangay San Juan, Cainta, Rizal. And for my guest this afternoon, ready na siya. Nandito na siya sa ating backstage, syempre. And our guest for this afternoon, walang iba from Foo Fabia, syempre, si Uno. Hello. Magandang hapon sa lahat pa ng nanonood. Sa inyo, sir, makoy gandang good afternoon, brother, and welcome sa Kahel Stories Live, syempre. Thank you for guesting here, syempre. And syempre, Uno, why not introduce yourself? Sino ba si Uno? Anong current work niya? At anong position niya sa Foo Fabia? At bakit Foo Fabia ang pangalan nyo? Go ahead! Yun, sir, ako pala si Uno ng Foo Fabia. Ako po yung songwriter, singer ng grupo. Ako rin po yung parang pinakabata sa grupo, and then ito, simpleng tao lang, tatrabaho sa hospital sa home frontliner. Yun po. Alright. Okay. So, ito na nga. May mga questions ako for this afternoon or this episode. So, eto, ready ka na ba? Sige. So, ganito. Okay. Tatanungin muna kita ng mga questions about music. And, syempre, my first question, eto na nga. Sorry na nawala yung aking mga question dito. Pero eto, my first question, what got you into music, Uno? And, ano ba yung nagkaroon, like, spark of interest? Why did you choose music? Way back, sir, 2010. And then napanood yung Beatles sa YouTube. And then sabi ko, ito yung gusto kong gawin ng habang. Actually, hindi talaga yung unang nagustuhan. Ano, sorry. Hindi ko na gets yung medyo nag-choppy ka. Pagtatambol. Sorry, sir. Pagtatambol po. Okay, tapos ayun, napanood ko yung Beatles sa YouTube way back 2010 or 9. Tapos gusto kong maging isang drummer noong una into frontman. Na-inspired ako ng Beatles talaga. Okay. Tapos, ano pang mga, speaking of inspirations, ano pang mga, bukod sa Beatles, ano pa yung iba pang inspiration? Actually, sir, yung pinsan ng mother side ko, nagbabanda po yun sa Sangli Point sa Cavite. Sila po yung old school na Breakers band. Keyboardista po siya doon. Na-inspired ako na tumugtog talaga po dahil isa rin po sa inspirasyon ko siya. Okay. Sige. Tsaka one thing, nag-inspired sa akin na yung kapagman ko ngayon, namin si Berlin. Actually, nakita ko siya mag-gitara, sabi ko, lupit. Gusto ko mag-switch sa drums to guitars, kaya Okay, sorry.
Na, ang daming ano eh. Ang daming mga commercial dito. So, pagpasensya mo na. Ayun kasi, yung cellphone ko kasi ginamit. At, ayun nga. At may hinihintay na transaction. Pero anyway, you mentioned about, matagal na ba ang Foo Fabia? Like, how many years na ito? Total? Sir, total 4. Okay. Pero nag-live kami, nag-perform ng live 3 years. So 1 year in the making sa studio, tapos raffle ng mga members. Po, by the way guys, just to let you know, this is a 4-piece hard rock band from Metro Manila. And you know, yun nga, inspired sila ng golden era of classic hard rock. And yun nga, may mga dito, base dun sa kanilang information, classic rock inspired guitar solos yung ginagawa nila. So ayun, kaya yun ang Foo Fabia. And so talagang ano to, like hard rock talaga, like yun talaga yung inyong yun talaga yung inyong genre. Para sa akin, kasi kaya ako nasabi na hard rock. Namin kasi overdriven guitar sound. Yung basis kasi namin naka-16, so medyo yung kanyang top ginagawa ng gitarista namin ng sobrang higit na kaya yun, kaya parang nasabi ko na hard rock. I see. Tapos ito, syempre, i-inject ko lang tong question na to. Syempre, kayo ba ng Foo Fabia, sino ba yung mga, kasi syempre iba't iba kayo ng ng mga inspiration or dito, what you call this, influences, di ba? So kayo ba talaga bang okay sa inyo to yung genre na ginagawa niya ngayon, or talagang nag-experiment pa kayo, like you're still finding out what will be the exact genre na gagawin nyo sa banda? Sa amin naman, sir, gusto ko yung syempre yung nag-evolve po every time to time. Tapos medyo may konting arrangement, medyo may konting so called that, sir, nakalimutan ko na yung parang mga bagsakan yun. I see. Okay. And I'm very interested kasi I think I saw you play before sa Music Cafe, tama ba? And yes sir. Tapos syempre I'm managing kasi Better Days, and minsan nagre-relieve ako sa ibang banda na Superstar. So yeah, I saw you played that time, pero hindi rin kasi masyado ako focus do sa event, like dahil sobrang busy namin nag-aasikaso sa artist namin. Pero anyway, kayo talaga, may mga kanta ba kayo na like you compose, like may mga pyesa na ba kayo? Marami na kayong pyesa, ganun, ang Foo Fabia. Ano sir, nasa 10 na rin yung namin. Nasa 10 na rin yung original songs namin na which is ako yung nagsulat. Tapos sir, yung dalawa ongoing na nare-record na. So hopefully this year ma-release siya. I see. And pero lahat to nakalabas sa platforms, o hindi pa lahat? Hindi pa, no? Wala pa, sir. Wala pa po. Okay. Opo. Kahit isa? Pa, sir. Kahit isa? Wala pa po, sir. Sana this year, sir. Sana. Kaya guys, abangan nyo kung may mga releases sa Foo Fabia. Abangan nyo din. And I just want to ask as well, additional is, can you describe your creative process? Like, how do you typically write songs or create music? Do you do it alone or with the group itself, like collaborative work? Sir, nagsusulat ako ng lyric. Yung po na una. Namin yung nalagay ng melody ng artist. Wala yung audio mo, sorry. Sir, dinig po ba? Yeah. Ano yan? Sorry. Yung sa lyrics sa akin po, tapos sa gitarista po namin, si Berlin, sa melody, sa arrangement. Tapos yung song output po,
po yung kung may mga babaguhin pa, buong banda rin po decision po yun. I see. Okay. So it's a collaborative work sa buong Foo Fabia para makakreate Yes, sir. obra. So ang galing-galing. Tama naman 'yon kasi kaya nga banda eh. You have to like what do you call this? Like contribute na bawat isa, 'di ba? So wait lang one moment. Alright, sorry doon. Tawa ako. Hindi, kasi pinagsasabay-sabay ko mga bagay-bagay at anong tawag dito? Meron tayo kasing hinihintay na katransaksyon. Pero ayun nga, going back, ito. Ayan. Going back, ito pa yung tanong ko. I-inject ko tong tanong na to. Uno, pag kayo gumagawa ng kanta, saan nyo siya binabase? Like, is there a specific genre na mini-mirror nyo or areglo para doon lang kayo nakafocus? Ganun ba kayo magano? Magandang tanong, sir. Actually, iba-iba. Meron kaming kanta na love song. Okay. Kanta rin na parang inspired parang story type, pero kami medyo may parang okay. So iba't iba yung lumalabas na genre sa inyo. Oo. Okay. Tapos ito pa. May isa pa akong tanong. You mentioned about different genre na ginagawa nyo. So anong genre na hindi pa nagawa ng Foo Fabia? Sir, ito medyo maganda rin din tanong po yan. Actually, meron po ako nasulat na riff, pero papadidagan ko po sa gitarista namin. Medyo, siya, thrash metal, sir. Uy, medyo, parang malayo yun kasi di ba hard rock, tapos medyo alternative, tapos metal. Layo Style metallic. Ang layo Wala ako kasi sabi ng drummer namin Oo. Ibang banda, so sabi niya gusto niya mag-compose ako ng pero lyrics yung love song yung lyrics love song. Pero mas maganda kasi mas maganda nga kasi talaga na parang alam mo yung chop suey na genre, yung parang you explore, tapos ano ba to, nagtatry kayo ng iba't ibang genre, di ba? So ayun, kaya that's nice. Actually, yan din ang inaano namin, parang kasi yung drummer ko metal talaga siya. Tapos yung bahista more on para siyang I belong to the zoo, ganon, parang ganon yung music niya. Tapos yung gitarista namin, it's like talagang siya more on funky talaga yung tugtugan niya. Tapos ako pop lang talaga ako, yung mga gusto ko pa parang mga parang mga Gary B, gano'n, mga basta mga ballad, ganyan, basta pop ballad, yan yung mga gusto ko talaga, yun. More on boy band ako Pero isipin mo, iba't iba kami na talagang yun talagang pinakikinggan, pero pag kasi pinagsama-sama mo, you come up to a good genre, or alam mo yun, parang good idea. Kaya maganda yung nag-explore kayo. Tama naman yan. Eto pa, next question. Ang Foo Fabia, let's go back to the band. Ano ba yung like mga the usual challenges na na-experience ng banda during, sabihin natin, performances or kung ano man na you can share to me, like na-experience nyo sigurong challenge sa buhay? Siguro sir, yung syempre may pasok na bukasan, tapos tutugtog, puyat po. Medyo, syempre, priority yung work. Pero nandun pa rin po yung pagtugtog. Isa po sa mga challenges namin po yun. Tapos syempre, lalo na po, pagka yung tag-ulan, ang hirap po sumakay, papuntang gig. Kaya, isa rin po sa mga challenges po namin. I see. Halos lahat naman ng banda, it's either schedule,
Well, number one talaga ang schedule kasi pag talagang sobrang busy ng isang kamembro mo, like you can't move forward 'di ba? Parang kahit gusto mo tumugtog, tatlo kayo, apat kayo sa banda, isa sa inyo hindi pwede. Parang wala, ang hirap Talagang mahirap umusad. Like ganun na nangyayari sa amin sa OD because we have personal personal na ginagawa ngayon. So or mas priority kumbaga. Ayun, kaya medyo pahinga-pahinga din kami. Ganun ang aming Pero pag sinabi na magpahinga it doesn't mean that like you have to stop playing, 'di ba? Or with the group, like you can still move forward as individual. Like you can write songs, produce songs at home, write songs, mga ganun. So we have to make ourselves productive pa din kahit na kahit na nagpahinga yung grupo, parang gano'n. So, speaking of pahinga, syempre, speaking of schedule, wag na yung pahinga. Speaking of schedule, was there a time in all of your schedules ng mga gigs, ng mga performances, could you tell me like one achievement na experience nyo? Like, yung pinaka-best na performance siguro na experience nyo. Best performance ng tugtog namin na live, sir. Yung always taon-taon yun. Oo. Kaso last year, ginawa siya December. Oo, tama. So, this year, kapag nagkaroon ng Music Cafe, magpe-perform pa kayo ulit, ganun. Siyempre sir, hoping yun. Yung inaabangan po namin taon-taon. Oo. Umali mo, magkita na tayo kasi ngayon ko lang nalaman yun, yung sir. Isang organizer doon, kakilala ko pa lang. Ito, nagkagulatan kami. Parang, uy, ba't nandito ka? Organizer ako. Sino ka? Ano yung ginagawa mo dito? Road manager ako ni Di ba nakakatawa lang? Small world. Sir OD/FF. Orange District. Yes. Saka po Pablo. Yun, no? Sige. Kikita tayo sa Music Cafe. At ipipitch natin yan. Eto pa. Sir, tuloy ba? Ay, hindi ko palang alam. Pero sinabi na gagawin this year. May gagawin daw sila ngayon this year. Meron sir. Meron nga. So, ayun. Sige. Abangan natin yan. Eto pa. I have one question as well. Ikaw, bilang part ng Foo Fabia, do you experience yung tinatawag na performance anxiety na tinatawag? Siyempre, sir. Lalo na pag sobrang sir. Pag sobrang laki ng event tapos nalilipit na manda yung mga gamit ng line. Kaya sasablay ka sa gitara, sasablay ka sa vocals. Medyo nakakatakot. Oo. Mismo. Kaya ako din, minsan na-experience ko din yan. Lalo na pag yung crowd ay very parang nonchalant. Kumbaga, parang nanonood lang sila sa'yo. Hindi mo kasi alam kung okay ba yung tunog nyo sa kanila o nagagalingan sila sa'yo. So, hindi mo alam Parang very mysterious yung mga ganung audience. Parang nakatingin lang sa'yo na ano to. Parang anong audience to? Parang, di ba? Bihira kasi yung mga audience talaga na they really engage. Talagang na-enjoy nila yung music mo. So, bihira yung mga ganun. So, doon lumalabas yung kaba, di ba? So, yun. Ito pero, pa. Pero sir, pagka nakita niyo na kung pumalakpak, humiyaw, sumigaw, medyo nakakagalak ng puso. Wala mismo yun. Ang sarap sa feeling ng ganyan. Pag nakakita ka ng audience at isa papaindak, nadadala mo sa music. So, ang sarap nun. Eto, siguro isang question pa ako for the band. Ito, bago tayo mag-personal questions. Okay lang ba sa'yo magtanong ako ng mga personal questions in a bit? Okay lang? Sure. Okay. Sige. Eto, could you tell me one struggle naman na na-experience ng Foo Fabia? Actually, sir, yung time, hindi naman inactive, yung parang busy sa schedule. Kasi yung
sa akin, sa part, gusto ko na tumugtog, kaso yung ibang membro, hindi ubra, parang medyo may aatras ka pa po sa gig kahit gusto nyo yung gig. Yung parang medyo masakit na nakakita sa loob. I see. Okay. And ang hirap kasi talaga kapag alam mo yan ang paano ba? Hindi man parang pumapatay sa banda, pero parang nakakaano ng pag talaga yung isa pag sobrang busy, tapos yung isa talagang very yun consistent, or ibang members are consistent to play, pero talagang pag tinamaan ng number 1 yung schedule, tapos katamaran, wala na, tuloy-tuloy na. Diba? So mahirap talaga. So ito, okay, I hope na syempre kahit yung nga sabi ko nga sa'yo, kahit kung magpahinga man tayong mga banda, at least tayo as individual mag-continue pa rin doon sa ginagawa nating music, which is songwriting, producing our own music, or creating more masterpiece para hindi tayo natitenga, diba? So para pagbalik ng grupo, okay na ulit. So ito, this will be my personal questions. Ito ay for you, okay? Para sa'yo naman to. Ano naman ang favorite quality mo sa sarili mo? Quality, sir? Yes. Paano quality, sir? Parang like siguro attitude or ganon. Personal, sir, siguro yung lagi siguro matulog. Gusto talaga, sir, matulog. Sarap naman yun. Sana all. Sana all talaga, di ba? Magkape. Magkape. Yan. Oo naman. The best yan. Nick ko to. Napag-uusapan natin yung quality. Ikaw naman, ano naman yung isang bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo? Siguro, sir, talaga hindi ako magiging ipokrito. Siguro, sir, yung health ko, yung katawan ko, sobrang taba ako sa insulin. So, physical, parang ganon. More on physical. So, syempre, para sa kalusugan ko rin dalawa. I see. Okay lang. Like, sabi nga, may kasabihan na nakalimutan ko tuloy. Yung, the chubbiest person is the softest person. Parang ganon, di ba? Oo. Yes, sir. So, kumbaga, yan ang mga huggable, at yung masasandalan mo, yung marerelax ka. So, still a good thing, di ba? Wag din nating, alam yun, parang i-deprive yung sarili natin ng tabako ngayon, kailangan kong pero okay lang yan. Malay mo, di ba? Paggising mo bukas, parang katawan mo na si Piolo Pascual, di ba? Para Spider-Man lang. Para Spider-Man, di ba? Eto pa. So, napag-uusapan natin yung quality, yung mga gustong baguhin sa sarili. May tanong lang din ako. What trait do you admire in others but you don't possess yourself? Sa Tagalog, ano yung trait o like pag-uugali na meron ang iba na wala ka sa sarili mo? Sa positive, sir, siguro yung sobrang sipag. Yun ang medyo kulang ako, sir. Sa negative naman, yung parang pagiging masungit. Hindi naman po ako Okay. Pero, okay, sige. Maraming tao ang masungit talaga, at normal lang yan, lalo na kapag medyo tumatanda na tayo, ganun talaga. Medyo nagiging mainitin na ulo natin. Okay lang. Minsan ganyan din ako, mainit ng ulo ko, pero mas lamang yung masaya. Masaya ako. Masayahin tao ako. Eto, personal tayo. Walang banda. Bahala ka ko i-relate po din sa music. Pero what will be the biggest challenges in your life na pinaka na-experience mo sa tanaw ng buhay mo? Biggest challenge or struggle? Siguro, sir, yung sitwasyon ko ngayon, sir. Okay. Elaborate. Kasi sir, working student po ako. So, natrabaho ko napapasok sa sarili ko. So, ginagapang ko siya. Medyo hirap. Successful ang input na pahinga. Tapos nun, nasisingit ko pa rin naman po yung pagtugtog. Pero, yun nga po, medyo mahirap yung pagiging isang working student ko. I see.
Ngayon ba nasa work ka? O ano tong nasa background mo? Actually, sir, nasa ako ngayon, nasa work. Pero ito yung rooftop. Oo. Hello, shoutout dyan sa mga katrabaho mo. At ingat dyan. Uwian na po yung dito, kaya dito po pumuwesto, sir. Okay. Galing, no? So, yan ay, ano yan, parang factory, gano'n? Or manufacturing? Ano? Indri, ito yung, ano namin, water tank. Ito yung mga, Clorox, sir, sa likod. Oh, galing. Galing. Nice. On the area center ng hospital. Galing. Ayos So, good job dyan. So, lagi lang mag-iingat, syempre. Safety first. Laging tandaan. Ayan. Eto pa. Syempre, you mentioned about the challenge that you have. Syempre, ano naman yung grateful ka? Bilang uno, what are you most grateful of or for? Siguro, sir, family, of course. Family. After, syempre, number one, and then, syempre, God, number 1 pa rin. Number 2, yung band, in friend. Yun, relationship ko na sir now. Si Uno ba ay single or double o ano? Taken, sir. Taken na po. Taken. Okay, so you have a partner and okay. And gusto ko lang din malaman, no? Well, you mentioned about family. So, ito, itatanong ko lang din, since ito yung ating question of the day kanina, gusto ko lang din itanong sa'yo na ano yung mga ginagawa mo para makapag-invest ka in your relationship? Like, ano yung mga ginagawa mo strategy para mas maging masagana yung relasyon mo? Dalawa, sir. Okay. Share. Number one, sir, syempre yung pinamalaga time. Bibigyan mo talaga ng time. Yun po talaga. Time is gold. Mismo. And then, pangalawa, yung pagiging pinapakita ko talaga kung gaano kamahal yung mga tao na sa paligid ko by holding their hands, hugging them, syempre, lalo na pag magulang, inahalikan sa skin. Oo. So, tama. Kumbaga, yun din sinabi ko yun din sinabi ko kanina, parang you have to spend time at saka, syempre, i-priority yung mga partner natin or family or basta yung nasa relationship natin. Priority sila kasi sila lang meron tayo and kaya nga sinabi other half natin sila. So, ayun. Last 2 questions before we play your your video kasi isa lang yung na-send mo. So, okay lang naman yan. Pero this is my last 2 questions. Was there a time that may isang decision ka sa buhay na nakaapekto sa buong buhay mo or it really changed your life? One decision. Ano itong decision na to? Siguro, sir, nag-aaral ako ng paralysis ng way sir, 2008. Medyo choppy yung sound mo, sorry. Hello, sir, dirig na po ba? Yan. With 2012, sir, nag-college po ako. Yun po yung pinanginayan ko kasi kumbaga binigyan po ako ng nanay ko ng college plan. So, parang hinulugan po nila way back 90s. Nung maliit pa lang po, toddler pa lang po ako. Tapos, yun nasayang po eh. Kaya, hindi na rin po siya magagamit. Kaya, siguro kung babalik po yung panahon, aral po mabuti. Galing, sayang yun. Like, is this from insurance, ganon? O what? Hindi? Yes, sir. Insurance. Yes, sir. Insurance, sir. Ano, parang nag-expire siya, ganon? Ano, sir, dapat 4 years consistent kang nag-aaral. Okay. So, parang nag-stop so, wala ka. Na years. Parang nag-stop ka. Sayang. Well, ganun talaga. Like, may talagang, paano ko ba sabihin? Like, there's
really situations in life na talagang susubukan talaga tayo, and we have to sacrifice for that situation na dumating sa atin para, alam mo yan, halimbawa, kung nag-aaral ka tapos may dumating sa iyo na isang bagay na blessing, like opportunity or whatsoever, at tatanggapin mo yun kasi parang feeling mo mas okay yun, or there's a situation na you have to stop schooling because of you have to adjust to something, 'di ba? So talagang mahirap, 'di ba? So yun nga, sayang. Ako yun din yung hinayang nanginayang. Pero okay. Oo naman sir, pinaghirapan ng magulang natin yun eh. Pinaghirapan natin ng magulang yun, tapos ganun lang. Pero okay lang. Yan talaga ang buhay. Hindi natin talagang may mga bagay talaga na hindi para sa atin, 'di ba? So ito, my last question for these personal questions, at bago natin i-play yung video no. What is the one thing that people misunderstand about Uno? Sa pagiging music sir, siguro yung siyempre alam niyo na sir, yung laging wala ka. Hello sir, sa music sir, yung lasenggo, gano'n, na addict, siyempre pabanda sir. Siguro sa personal naman, wala naman gano sir eh. May mga negative na minimal na marinig, pero hindi ko na rin po. Okay. So, pero hindi naman like, okay lang naman mag-inom eh. Like, control lang din talaga. And, syempre, pag nag-inom, enjoy nga yan diba? So, pero, yun nga, lugar lang. And, people really judge us for what they see or what they hear from other people. So, hanggang di nila nakikilala ang isang tao, kung gaano ka-genuine yung heart ng tao, wala, hanggang doon lang iisipin nila at sasabihin. So, for people na, misunderstands Uno, ayan, kilalanin niyo muna yung tao, di ba? At, bago niyo po husgaan. So, ayun. And speaking of huhusgaan na natin yung nyo, yung inyong kanta. Eto na nga. Could you explain to me etong performance na sinad mo, which is titled is Taya ng Foo Fabia. Could you tell me about this song? Bakit Taya? Dito sir, explain ko muna yun sa performance namin. Sinet ko po namin siya sa studio sa May Cubao. Okay. Tapos sabi ko, record tayo ng isang kanta kung ano yung gusto nyo record. So napili namin nila, actually yung Taya. Bakit Taya? Marami po nagtatanong bakit daw Taya. Simple lang po kasi yan para sa mga taong gustong sumagal at sugal sa pag-ibig. Okay. Kahit na marami talagang umusay talaga susugal talaga. Tama. Actually sir, nasulat ko siya way back 2021. Nasa MOA po ako nun sir. 2021? Nasa 2021 sir. Hindi pa kami nag-live. Okay. Okay. Tapos na yung pandemic, tama? Tapos na sir, na. I see. Okay. So, eto nga, so tungkol siya sa parang sugal sa buhay, parang gano'n, tama ba? Sugal sa buhay, pero number one sir, sugal sa pag-ibig. Yan, sugal sa pag-ibig. So, ayun guys. Hindi sugal to sa casino sir, hindi gano'n Walang gano'n. Hindi. Iba yun, huy. Iba yun. Sige. Pakinggan natin to, guys, to all the viewers here in Kyle Stories Live. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Pakinggan po natin tong kanta ng Foo Fabia, Taya, only here in the best Kyle Stories Live. Let's go! Simulado tayo'y nagkita na puno ng ligaya, ngiti at pag-asa. Mga mata mo'y nakatingin sa akin, ba't hining ako'y biglang nabibitin? Huwag kang mawala.
dahil mahal kita. Araw man o gabi, kahit pinay bibilangin, ikaw ang aking hiling, lingkid ang aking panalangin. Init man o lamig, handa kitang yakapin. Kung ika'y magsungit, handa kitang siyuin. May pasok ka doon, alas 11 umaga. Ang tapos na doon, alas 7 gabi na. Maghihintay, ang tapos ng klase. Mag-aantay, kahit anong mangyari. Huwag kang mawawala, dahil mahal kita. Araw man o gabi, kahit bituin ay bibilangin, ikaw ang aking hiling, lingkid ang aking panalangin. Init man o lamig, handa kitang yakapin. Kung ika'y magsungit, handa kitang siyuin. Huwag kang mawawala, dahil mahal kita. Ang mano gabi, kahit bituin ay bibilangin, ikaw ang aking hiling, lingkid ang aking panalangin. Init man o lamig, handa kitang yakapin. Kung ika'y magsungit, handa kitang siyuin. Time check now, it's 4:51 p.m. and this time check is brought to you by JJ Chili Garlic.
Michael and Maddie's Crochet, and syempre, Sikap Music Studio. And let me present to you once more my guest for this afternoon. Syempre, walang iba kundi si Uno from Foo Fabia. Ayun. So, ito na nga. At tayo maglalaro na. O, di ba? Maglalaro tayo ng isang malupitan dito. Fast talk lang. Alam mo ba ang fast talk? Yes, sir. Okay. So, may mga set of... Kailangan ko ng konti. Medyo parang pahihirapan mo. Saringal ako ng konti. Hindi naman. Ano to? May mga set of questions ako dito. At kung ano yung unang pumasok sa isip mo ngayon, mabilisan mo lang sasagutin. Bawal ang mag-isip. Okay? Ayan, sige. Ready? Ready na tayo? Ready, sir. Game. Sige, game. First question. A song that makes you cry. Blessing, Foo Fabia. Favorite karaoke song. Sorry, sir. Again. Favorite karaoke song. Magbalik, Kalili. A song you'd play on a road trip. Be Yourself, Audio Slave. Uy, maganda yan. Favorite singer. Chris Cornell. Favorite Eddie band. Vedder. Uy, oo. Favorite band. Alter Bridge, Foo Fabia. Uy. Best concert for you. Di pa ako nakapunta ng concert, sir, eh. Pero musika pa, eh. Of Okay. course. Loud music or soft music? Loud music. Rock or pop? Rock. First song that you played today? Beauty and Madness. Ni Justin Bieber? Hindi, sir. Old school na 80s yun, sir, eh. Limot ko na, sir. Sino-sing. Ano, maganda yun. Beauty and Madness. Oo, Beat and Mad. Oh, di ba yun? Yes. Okay, tama nga ako. Okay, tapos, piano or guitar? Guitar. Vinyl or digital? Vinyl, sir. Uy, vinyl, bakit? Oh, sige, bakit vinyl? Marami yung collection yan, sir. Oy! Yahoo! Yan ang dream ko. I mean... Actually, sir, sorry, maano ko lang. Sige Hindi talaga vinyl ang pronunciation sa kanya, sir. It's vinyl po. Vinyl. Vinyl. Okay. So, hindi Yeah, talaga ang vinyl. Okay. Oh, may hindi ko yung pinili pala, sir. Vinyl pala. Vinyl. Okay. For other information, vinyl po yon. Hindi, ano tawag ito? Ano sinabi ko kanina? Ano? Vinyl? Vinyl. Okay. Day or night? Ayan. Night. Dance or chill? Chill. Loudest song for you? Master Puppets Metallica. Uy. Okay, sige. Nakikinig din ako niyan. Old songs or new songs? Old songs. Covers or originals? Originals. Favorite instrument? Guitar. Fast or slow? Fast. Sing or dance? Sing. Solo or band? Band. Sad or happy? Happy. Music, and finish the sentence. Music is... Love. You know. Ayun, yun na yun. Yun ang aking mga katanungan. Fast talk, di ba? O, di ba? Na ano ka ba? Parang, Extreme. baka merong ano dyan, sir. Chocolates or milk tea. Ay. Baka may Hindi, wala. Wala naman. And ito na nga. Uno, we're down to our closing time or final note. And I have my last 3 questions here for you. Ready ka na ba? Sa aking final 3 questions. Okay. So, ito na nga. My first question for this afternoon, bago natin i-end to. If you could time travel, what is the one piece of advice you would give to your younger you?
Be strong, and kagaya na rin yung sabi ni Chris Cornell, be yourself. Be yourself. Oh, di ba? At eto, next question. How about for the younger generation? What would be your advice? Yung out sa band, syempre, makinig sa parents ninyo dahil tama naman sila na kabubuting nila yung ipapayo nila, sabihin nila, kasi kayo, kung di sila magsisigay sa uli. Yun lang, magsisigay sa uli. Kasi syempre sa beauty, tuloy-tuloy lang, raklakan lang. Tama. O, di ba? Ayos. Yan ang pinakatatandaan nyo sa mga tawag dito, sa mga kabataan po na gusto magbanda din, di ba? Tuloy lang, rakrakan lang, wag bibitiw. Alam ko mahirap, pero if you need to seek help from like mas nakakatanda sa inyo na betin ano to? Nabulol na ako. Mga professionals talaga, mga bulol talaga ako sa Tagalog. Ano ba yan? Basta, mo, nabubulol talaga ako. Mga magagaling sa music, mag-consult kayo din. Siyempre, seek advice sa mga magagaling na Tuloy lang, rakrakan lang. Huwag kayong mapagod, diba? At enjoy lang, siyempre. Enjoy lang ang tugtog at buhay. And last question, this is it, Uno. The meaning of kahel, Tagalog to, itong kahel, is color orange in English. The meaning is joy, happiness, and fascination. Ang tanong ko, ano ang the best kahel moment mo? Or happy moment mo? Recently, sir, yung Music Cafe, yung nakilala ko, actually, akala ko hindi niya ako mapansinin, pero napaka-bait niya in person. Si Sir Makoy, grabe. Thank you. Thank you. Kinausap niya ako, akala ko hindi niya ako mamumukhaan. Oo. Hindi kasi familiar kayo sa akin. Like, nung talagang tinitigan ko muna kayo. Para familiar to mga to eh. Like, ano dito? I'm bad with names. I can't memorize names, but I'm familiar with the faces, ganun. Kasi baka nakasabay ko sa isang gig, ganun, or a common friend of mine, so di ba? Ayun. Kaya so ano pa ang happy moment mo sa buhay, like particularly in music? Can you tell me more? Music wise, sir, syempre, yung tumutugtog kami palagi. And then yung siyempre pinaka-best is yung pag pumapasyal kami ng family ko. Time to time. Bigyan namin ng punta kami around Metro Manila lang. Kahit hindi na sobrang tayo, hindi na tayo ng aeroplano, basta sama-sama, sabay din kakain. Tama. Quality. Saka magsisikat after. Sabay kami. Quality time talaga, importante. And yeah, that's it. And that's all my question for this afternoon. And syempre, Uno, bago ka pakawalan, syempre, I'll give you the time now to, plug, shout out lahat yung mga upcoming performances, your projects, appearances. If you have, you can promote as well your socials, lahat ng pwede may promote. And yun nga, yung mga gusto mo i-shout out, go ahead, this is your time. At kung di man sila nakapanood ngayon this afternoon, they can replay this here sa Kahel Stories Live, and also it will be available sa YouTube channel ng Kahel Stories Live. So go ahead, this is your time. Yahoo! Hi, I'm Uno pala ng Fabia. Gusto ko lang pasalamat sa Kahel Stories na naimbatan ako dito. Si Sir Makoy, syempre ang ating host. Salamat, sir. And then plug na ako ng mga konting tugtog namin. Alam ko next month may tugtog kami sa first time namin sa 13 pa. Uy. Yun, alam ko meron din kami social house again. Yun, mag-record kami, so maglalabas kami ng song soon. And then, shoutout nga pala sa mga kabanda ko na hindi nakatulad dahil may mga meeting. Syempre sa mga nanonood sa live sa FB,
sa YouTube. Hello, magandang hapon. Pati siyempre sa girlfriend ko nanonood. Family ko, siyempre, mga ka-work ko, sa mga lahat ng tao sa mundo. Ayun. Alright. Maraming salamat Uno for guesting here sa Kahel Stories Live. Again, you can watch this, replay this episode sa ating Facebook at YouTube syempre. And ayun nga, maraming salamat. I hope to see you soon and ang Full Fabia. Sana magkasabay tayo ulit sa gigs. And syempre, tuloy-tuloy lang tayo kahit mahirap. Ganun talaga. We have to keep doing this dahil pinasok na natin tong music, and I know it will also one of our like stress reliever ang music syempre, despite nga busy sa trabaho, sa mga ganap sa buhay. So enjoy lang at ayun see you sa Music Cafe, o di ba? Yan na. See you sir, hoping. Tutugtog kami ng Wolfgang sa ng Stone Temple Pilots. You know. Kung matutog. Yan o. Sige. Kaabang. Sige. And that's it. And maraming salamat muli Uno, and on behalf ng syempre, sir, thank you. Full Fabia. Ingat kayo. Ingat palagi, and thank you sir. Ingat din. And thank you so much, thank and you. See you soon, okay? Bye-bye. Alright, and that's Uno from Full Fabia. Syempre, maraming salamat for guesting here sa Kahel Stories Live. I really appreciate it. And sa mga dumaan po at hindi nakapag-comment but just drop by to view this stream, maraming salamat po sa inyo. You can stream or you can replay this video later on dito sa Facebook, and by tomorrow siguro i-upload ko to sa YouTube. So guys, maraming salamat po muli sa inyo, and this is another day, another episode, at hopefully next week another guest na naman tayo syempre. At I'm so excited. Every Sunday na po tayo. Ito lang po talaga yung pinaka-bakanting time ko. Pag hindi pa bakante ang Sunday, kamalas-malasan, wala po talagang episode. Yun po talaga. So yun ang mangyayari po, every Sunday po tayo. At yun, thank you so much everyone. Don't forget yung mga pinalag ko ng mga music. Syempre, yung music din ng Orange District, please keep supporting us. I know it's very hard. Maraming ganap ngayon, maraming nangyayari sa paligid natin. Syempre kami din, di rin kami masyadong active ngayon. It's because we have other other things to prioritize, pero I hope you could still support our music, and alam mo yun, one stream, one view, one like, it will be a big help for us. So please do support us, lahat ng mga tropa ko na sa music industry. Hope you could support them, because tayo lang magtutulungan, wala nang iba. So pag umangat ang isa, sama-sama na po yan. So ayun. So once again, maraming salamat. My name is Makoy Hidalgo from Orange District. On behalf of Orange District, sa ngalan ni Eman, Kit, and JM, and Drew, kayo po ang Orange District. Like our page and keep supporting us sa buong team namin ng Orange District. Siyempre, hindi ko na kayo papangalanan pa. Thank you so much for your hard work and for your patience to our band. Thank you so much to all our Kahel supporters. Maraming salamat. And I'll see you next week again. Another episode tayo. Same platform. Same what I call this? Same same platform nga. Same platform, same time. Only here, the best Kahel Stories Live. My name is Makoy, and see you, and God bless you all. Bye for now. Ingat. Thank you.